Welcome back to my channel, I'm Bilby TV. Nag-vlogs nga po kami iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Nagtuturo din po ang ating tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Sa tulong po ng channel nito ay meron po ako na itulong sa mga tao na tapos palad na mahirap natin mga kababayan na umasa sa mga libreng gamutan. Sa paligid ng bahay nila namin nakukuha ng mga natural na halamang gamot. Nakakaiwas sila sa mga sakit sa pang-araw-araw. Sa habit, mga pagkain, inumin, nakakaiwas sila sa tulong ng channel ito na kapag ako nag-upload na iwasan ng mga sakit, ng mga inumin, habit araw-araw upang hindi na sila mapunta sa pagkakasakit nila. Okay? Bago ko umpisahan ang pag-tutorial ko, maraming salamat po sa new subscriber, new viewer, old subscriber, old viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ipatuloy ninyo suportahan yung channel para lalo po pumagot. Marami po natin mahihirap natin mga kabayan na umasa sa mga libreng gamutan. Matulungan natin sila. Okay? Bale, yung story ko po ngayon, kapag yung nasakit yung ngipin natin, kasama na po dito yung bata, matanda, pag sumasakit ang ngipin. Anong sanhi, saan gagaling yung pagsakit ng ngipin natin. Ito po ay kasama dito yung mga iniinom natin, yung mga pagkain natin, yung habit natin sa araw-araw, sa kapalakay natin sa araw na ito, yung bakit nga yung ngipin natin ay nasisira, nasakit, sobrang sakit, makati, gano'n. Tips number 1, kaya nasisira yung ngipin natin, yung kapag kumain tayo ng bagay na matigas, tapos mahina yung pundasyon ng ngipin natin, pwede kang matanggal yung ngipin mo o pwedeng dumugo o pwedeng mag-crack siya. Example, kumakain ka ng nilaga na karne, yung mga ribs, tapos may nakadikit dun na laman sa ribs, ay napalakas yung kagat mo doon sa buto. Example ng baboy, ay ngipin mo mahina yung kapit niya, kinagat mo, pwedeng sumakit yung ngipin mo, magdugo pa nga o mag-crack. Ganon din sa bata. Kapag kumain ka ng matigas, pwede yung ngipin mo ay may matanggal dyan na maliit, hindi mo napapansin, o kaya magdugo siya, or mabutas, ano pa man, kapag kumain ka ng matigas, hindi kaya nga ng ngipin mo. Okay? Tips number 1, kaya yung ngipin natin nasisira, yung napapansin niyo sa mga Pilipino, kasama na rin ako kasi Pilipino din ako. Papansin mo ba sa ating lahat, ilang porsyento ng tao lang yung tututbrush kapag sila ay tutulog. Papansin mo dun sa yung iba, lalo na kung abala sa trabaho, siyempre pagdating mo galing mo sa trabaho, puyat na puyat ka, antok na antok ka, hindi ka na makakapag-toothbrush, di ba? Yung hindi kayo nakakapag-toothbrush yung iba sa atin na antok na antok ka, then puyat ka nga kasi antok-antok ka, hindi mo na maintindi yung pag-toothbrush kasi intindihin mo yung pagtulog, di ba? Okay ba? Kaya yung ngipin natin, kapag nakatulog tayo ng madumi, example, kumain tayo ng karning baka, karning kalabaw, karning kabayo, karning manok, ano pa mga uri ng karning na kinain mo. Di ba kapag karne masingit sa ngipin, naiinis pa nga tayo pag kumain tayo, alimbawa sa karinderya, tapos walang toothpick yung karinderya, di ba? Kung ano na yung susundot natin, susundutin yung mga pardibli, karayom, then yung mga puno ng walis, o ano pa man na pwedeng ipagtanggal doon sa ngipin, kasi nakaka-irrite nga pag kumain ka ng karne tapos walang pang toothpick, kailan mo, di ba? Aminin po ninyo, di ba? Ganun nangyayari. Yan. Yung mga singit na yan, singit ng karne number 1, di ba itong sumingit sa ngipin mo? Yung kapag kumain ka ng gulay, kaya repolyo, talbos ng kamote, talbos ng kangkong, di ba nasingit yung sa ngipin? Tapos gagawin naman natin yung paghapon, ganun nangyari. Tutulog na lang tayo, kung pagod na pagod tayo, etc. Abala tayo. Walang tubig dun para mag-toothbrush tayo. Diba? Hindi natin maiwasan yun. Kapag tumulog ka niyan, yung ngipin mo, may mga pasak, mga karne dyan, o gulay, o fruits,
Yan, siyempre nakaganong ka, yung iba nakanganga pa. Yung bakterya, pumapasok yan sa bibig natin or sa ngipin natin. Hindi natin alam. Kasi tulog nga tayo. Yan. Ang gagawin ng bakterya na yan, yung mga kinain mo sila yun, kakain. Then, kapag ginutom pa yung bakterya, yung ngipin mo naman, yung, di ba yung gilagid natin, yun naman yung utay-utayin mo, o kaya yung ngipin mo sila, utay-utayin yun lang, kainin. Napapansin niyo ba, si Brancate, makate, masakit, yan yun. Ang ibig sabihin yung napakadaming bakterya ng ngipin mo. Yan yung tips number 2. Kaya nasisira yung ngipin. Tips number 3, kaya nasisira yung ngipin, kasama na dito yung bata, matanda. Yung kain ka ng kain ng sobrang tamis, tapos sobrang tigas. May parts ng kindi talaga na yung ngipin mo masisira. May parts ng kindi naman na kapag kumain ka, hindi masisira. Yung mga kinding malambot. May kindi kasi na sobrang tigas. Ay, yung kinagat mo na yun, sobrang tigas, may pundasyon ng ngipin mo. Meron diyan matatanggal o tatalsik na kaunti, hindi natin alam. Malalaman na lang natin na magawa sa ngipin natin kapag sumakit na. Yan, ganun yun. Ganun kasimple. Kaya, papansin mo yung ngipin mo, babasag at tayo grabe sa kinain mo kindi na matigas. Or may kinain ka na mga kakanin na matigas, kagaya ng mga bukhayo, mga sinukmani na pitong, na sobrang tigas. Yan, pwedeng nasira yung ngipin mo dyan sa pagkagat pa lang yan. Kaya doon kakaroon na sa bakterya, hindi ka tanong bas kumain ka ng matamis. Yan yung tips number 3, kaya sisira yung ngipin natin bata, matanda. Tips number 4, kaya sisira yung ngipin natin, inom tayo ng kape na 3-in-1. Yes, 3-in-1, lahat ng 3-in-1, nakakasira ng ngipin yan, lalo kung hindi mo nalagaan sa toothbrush yung ngipin mo 3 times a day. Tapos nagkape ka, kumulog ka, then mahina yung pundasyon ng ngipin mo, 3-in-1 ka ng 3-in-1 coffee, sisira ko tayo, napapansin mo. Kung kayo dati, sample lang ko kayo probinsyano o probinsyana, sa probinsya kayo. Karamihan kasi sa probinsya, kinakape, itim na kape. Masarap yan, itim na kape o natural coffee sa labat. Kape natin. Yung kape na masarap din siya, kape lalagyan mo ng asukal. Pero nagkitan yan, hindi nakakasira ng ngipin. Ang nakakasira ng ngipin nga, yung 3-in-1 kasi may tamis yan, iba't ibang. May krema, ganon, creamer. Kaya masisira yung ngipin mo kapag hindi mo inilagaan yung ngipin mo sa toothbrush o palinis 6 months kada linis yan. Yun yung tips number 4. Pag-iinom mo ng mga 3-in-1 coffee, yan. Tips number 5, isa nakakasira ng ngipin, ang gagawin mo dyan, ipagbubukas mo ng mga soft drinks, ipagbubukas mo ng mga serbisa o mga inumin na alak. Papansin niyo, may nakakumpis, bubuksan niya sa kutsara, ang kanyang kutsara, di ba may nagbubukas, pak. Then, yung iba naman, ay, wala pa rin yan. Yan, parang ba yung pustahan. May nagpustahan pa nga, isang quiz na inumin, beer. Inibos na sa pagbukas ng ngipin. Yan. Ayun, matibay nga ang ngipin mo ngayon. From the next year o 3 years, 5 years, 10 years, 20 years, 30 years. Utay lang ngipin mo mauubos. Hindi mo lang alam yung nagbukas ka ng serbisa or ng beer, utay na yun na humina yung pundasyon. Kaya nung umidad ka na, kumain ka pa ng mga madali makatanggal ang ngipin yun. Nag-crack mo siya, bumigay na. Yan. Yan po yung tips number 5. Nakakasira ng ngipin, magbukas ng beer, mga soft drinks. Yan. Tips number 6, sa nakakasira ng ngipin, yung mga sundalo na papansin nyo, yung pa nagbubukas ka ng tin ng granada. Yan. Nakakasira din yun ng ngipin, kaso hindi pa lang ngayon. Kaya yung require nga sa sundalo, kapag ikaw ay nagsusundalo, kailangan kompleto yung bagang mo. Ayun yung unang-unang kompleto yung bagang mo, height, anong skill mo, sundalo yan. Alam mo kung bakit ang require sa sundalo, dapat kompleto yung bagang. Siyempre, habang
namumuto ka, magbubukas ka ba ng pinang granada kung nandyan yung kalaban mo? Siyempre, hindi, kapit mo yung baril mo eh. Kapit mo. Ay kung kwan, marunong ka na magbukas ng ngipin. Siyempre, isang kamay mo, pamumutok, nakakilik sa kung bawa, maliit yung baril mo, nandito nakakilik sa kilikili mo. Siyempre, na ganyan. Tapos hawak mo yung granada. Pili ka nang magbukas. Kaya yung ganun yung require sa sundalo. Kailangan buo yung mga baga mo yan. Isa rin nakakasira yan ng ngipin. Kapag natagalan na nakapagbukas ka, ilang granada na buksan mo, mga 100 o 1,000. Pero kung maliit lang, ilang piraso, hindi pa muna ngayon. Kasi bata ka pa nga eh. Yung ngipin kasi natin, nauubos yan pag natanda na. Humihina na yung pundasyon niya. O hindi ka malakas sa vitamin C kung tawagin, di ba? Yun yung tips number 5. Pagbubukas ng pinang granada na nakasira ng ngipin. Tips number 6 sa nakasira ng ngipin, yung kapag yung mayroon ka na singit, saksakin mo, saksakin. Siyempre, yung gilid niya, yung gilagid mo, utay-utay yan na, di ba, yan ay masikip. Lumuluwag yan, ngipin mo. Kaya kasasaksak, lumuluwag siya. Tapos nakain ka pa na matigas. Tapos sumakit. Inuga mo pa ng inuga. Mauubos yan. Mahina yung pundasyon ng ngipin mo. Makati. Tapos inuga mo ng inuga kahit walang butas. Yan. Isa nakakahina ng ngipin niya, ugain mo, sasaksakin mo. Paano nang gagawin mo? Sobrang pag-toothbrush. Yan, nakakasira din yan ng ngipin. Sobrang pag-toothbrush. Sa mga bata naman, yung kasama yung unang-una, yung pag-toothbrush sa bata. Pangalawa, yung kumain nga ng mga karimbaka, baboy, anumang uri, prutas, vegetable, nas hindi siya nag-toothbrush doon. Nasisira yung ngipin ng bata. Nakainin ng bakterya yung ngipin niya, then hanggang sa mga butas, kaya madali siyang masira. Pero, paalala po ha, yung bata na 7 years old to 8, hindi po yan nasisira ang ngipin na kapag nakita ninyo na uga o nagtitipo. Huwag niyong sabihin sa kanila na nasisira. Normal lang po sa bata, yung 7 years old to 8, na yung ngipin ay nagpapalit, ganyan din po ako. Kayo po ba, nagpalit yung ngipin niyo? Ganyan. Yan. Ito yung ngipin ko. Taas, hindi na bunit yung taas. Yung natural na ngipin ko yung taas. Ito yan. Ngipin ko sa baba. Okay? Yun yung tips number 6. Bakit nasisira ang ngipin? Bata, maganda. Ito po yung paalala ko sa inyo ha. Bonus. Tips number 7. Sana ito puro bonus sa tips number 7. Paano mo alagaan ang ngipin mo? Siyempre, unang-una, mag-toothbrush ka everyday o 3 times a day. Kung kaya mo naman ang gawin mo para yung ngipin mo tumibay o tumagal yung buhay ng ngipin mo. Yan. Then, tuwing 6 months, magpalinis ka. Kasi hindi din kaya ng toothbrush kasi yung everyday or 3 times a day ka toothbrush. Hindi rin kaya ng toothbrush yan. Kailangan ipalinis yan sa dentist. Sa dentist po kayo pupuntahan, huwag lang sa dentist na pigi. Kasi bawal yan. Yung dentist na legit. Okay. Sana po nakatulong ko sa inyo sa mga nag-search po na bakit nasisira yung ngipin natin. Yan po. Isa-isa ko na po yung bakit nasisira yung ngipin natin. Bata, matanda. May ngipin o wala. Okay. Thank you for watching. I'm BBTV. Bye-bye. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po palagi yung suportan yung channel para lalo po mga bro. Sa bago po dito sa channel ko na noon, paki-subscribe, paki-likes, paki-share din po sa friends and family at iba pa ninyong kilala. Okay?